It's defined as a thing that is or is likely to be wrongly perceived or interpreted by the senses, a deceptive appearance or impression, a false idea or belief, something that deceives by producing a false or misleading impression of reality. Parang maling mga paniniwala o maaaring ikaw ay nadaya lang sa sarili mong paningin o sarili mong pakiramdam o maling mga interpretasyon ng tunay at totoong mga bagay. Tulad ng isang tao, pag siya ay naglalakad sa gitna ng disyerto at maaaring naubos ng lahat ng kanyang dalang tubig at siya ay mauhaw na, he will be exhausted and dehydrated. Soon he will be seeing, minsan parang sa paningin niya nakita na siya ng ilog o ng lake o ng isang waterfall, and he will run to it but it is not there because simply it was an illusion. Ayan ang tinatawag nating mirage. Parang siya ay namamaling mata lang. Mirage is an optical illusion caused by atmospheric conditions, especially the appearance of water in the desert by the refraction of light from the sky by heat and air. Kumbaga, ang refraction ng liwanag mula sa araw, mga kapatid, na isingaw din ng mainit na hangin ay nag-create ng parang appearance ng lake o ng waterfall. Pero yun ay hindi totoo o tunay. O minsan mayroon tinatawag tayong hallucination. Pag isang tao ay masyadong mataas ang lagnat, nahibang nakakita na ng mga bagay na wala naman. O kaya minsan yung mga nakadroga, there may be seeing things, they may be hearing voices, and they may have a false impression of themselves na pag-high sa drugs ay tatalon muna sa mataas na building sa pakiramdam nila sila si Superman, si Batman o si Darna. O minsan sa sobrang gutom, mga kapatid, pag gutom na yung nagpipress dito, ang tingin nila ay Jollibee. Tulad ng isang babae na kung umarte o umasta, kumilos ay parang mayaman at maganda, pero hindi naman. At kung makapanlait sa kanyang kapwa ay ganoon na lang. Ang tawag noon ay ilusyonada. So, she is living out of reality, living a life of make-believe. Parang isip niya lang yun, na mayaman siya, maganda siya, pero sa totoo, hindi naman. Yun ang tawag ay masyadong bilib sa sarili. May nabasa ako sa Facebook, sasabi na huwag mong laitin ng pangit kasi dahil sa kanila ikaw ay gumanda. Sabi ko, gusto mong gumanda, tumabi ka sa mas pangit. Iba mga tao, mga kapatid, ang paniniwala sa Diyos at sa Biblia ay kamangmangan, isang kaibangan. Because they say that these are only make-up stories, a result of man's wild imaginations. Para sa kanila, ang mga bagay tungkol sa Diyos, ang mga katuruan ng banal kasulatan, ang pangako ng Diyos ng biyayang kaligtasan, at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan ay para sa kanila ay katang-isip lang. Pero sa atin, mga kapatid, God is not simply an illusion but a reality. We are serving the true God and the living God. Sa ating givers, sabi doon na ito ang tunay na Diyos at ang buhay na Diyos. And we have experienced the reality of God in the past. Mula nung nakilala natin ang Panginoon, atin ang naranasan na ang Diyos ay tunay, mga kapatid. At hanggang sa ngayon, araw-araw, patuloy pa rin natin naranasan ang katunayan ng Diyos. Amen. Praise God. Our own personal experience with God is our greatest argument
And it's something that we cannot deny. Kung paano masabihin nila hindi totoo yan, gawa-gawa nyo lang yan. Pero sa ating karanasan, tayo mismo ang magpapatutuo at magpapatunay na ang Diyos ay tunay na buhay. Mga kapatid, hindi natin mapasubalihan ang ating mga karanasan sa Diyos. Malala natin sa John chapter 9, may isang bulag mula nung siya sinilang at na ito ay pinagaling ng Panginoon Jesus sa pamagitan ng paglagay ng clay sa kanyang mga mata with hospital. At sinabi niya sa blind man na pumunta ka sa pool of Siloam at hugasan mo ang iyong mukha. At siya sumunod, amen. At ang sabi ng Bible kasulatan, he came back seeing na siya ay nakakita na. Noong siya dinala doon sa mga Pariseo, sabi ng mga Pharisees na nagpagaling sa iyo ay isang taong makasalanan sapagkat ginawa niya ito sa panahon ng Sabat. Pero ang sabi ng blind man sa verse 25, siya man ay makasalanan o hindi ko alam. Isang bagay lamang ang alam ko na minsan nakaibulag na dapat ngayon ay nakakita. Amen. Praise God. Maaari sabihin ng iba na katag-isip lang, gawa-gawa nyo lang yung sinasabi yung relasyon nyo sa Panginoon. Pero ano man ang sabihin nila, may isang bagay na alam natin mga kapatid na minsan tayo ay makasalanan at tinubos ng Panginoon. Amen. Hinugasan niya tayo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at pinaging banal sa kanyang harapan. Praise God. Alam ko yung iba sa atin ay dating mga drug addicts, no? Pero ngayon ay pinagaling na ng Panginoon, pero mga addict pa rin. Addict pa rin sa pagdako sa bahay sa bahay. Amen. Yung addict sa pasaliksi sa banal na kasulatan, sa pagdako sa pananalangin. Amen. Sa pagpapahayag ng ating patutuo sa iba na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at nagbabago ng buhay. Praise God. And isang bagay na alam natin ang Diyos, di lamang nagbigay sa atin ng kunting pagbabago o reformation, but God has given us a brand new transformation. Amen. Praise God. Sabi natin, amazing grace, how sweet the sound. Once I was lost, but now I'm found. Once I was blind, but now I see. Once I was dead, but now I'm alive. Hindi lang ito panaginip mga kapatid. Ito ay totoo, ito ay tunay. Amen. Praise God. Hallelujah. Malala natin sa kung simulan natin sa verse 2 mga kapatid, Jeremiah chapter 10, na dapat wag nating matutunan ang mga kaugalian ng mga hidden. And be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Ang kanilang mga kaugalian ay walang kabuluhan. Sila ay puputol ng kahoy sa gubat at sa pamgitan ng gawa ng mga kamay at ng isang palakol. The work of men's hands with an axe. Din kanilang gagayakan ng pilak at ginto at kanilang lagyan ng mga pako kasi sa pamagitan ng martilyo sapagkat para hindi magkalas-kalas. Kakalas-kalas yung kanilang ginawang kumbaga ito ay tumutukoy sa idols, mga idol mga kapatid. They are upright as the palm tree, but speak not. They must need to be born because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil. Neither also is in them to do good. Kumbaga ang mga inanyuan na kanilang ginawa mula sa kahoy mga kapatid ay kailangan pangkagahin sa hindi siya makakilos at di mahagalaw. Amen. At kumbaga, pero ito ay mga sinasamba ng mga hidden
na ang sabi ni Prophet Jeremiah sa bayan ng Israel, huwag nilang gayahin. Amen. Maalala ko yung kwento ng dalawang magkapatid. Sabihin na natin ang pangalan ay si Pedro at saka si Juan. Si Juan ay yung bunso. Sila ay nagsimba at tinanong ng Sunday school teacher si Juan, Juan, nasaan ang Diyos? Sabi ni Juan kay Pedro, Kuya, lagot tayo. Ang Diyos nawawala at sa atin hinahanap. At ang sabi ni Pedro na, ba't sa atin hanapin? Baka na-misplace na nila. Pero sa Psalms 115, mga kapatid, na ang sabi dito na ang mga Diyos-Diyusan ng mga bansa na kapaligid sa bayan ng Israel, ang kanilang mga idols ay gawa sa pilak at ginto, gawa ng mga kamay, the work of men's hands. May mga bibig, hindi nakapagsasalita. May mga mata, hindi nakakita. May mga tainga, hindi nakakarinig. May mga ilong, hindi nakakaamoy. May mga kamay, pero hindi ko not-handle. May mga paa, pero hindi nakakalakad. Ni sila ay magpapagsalita sa pamagitan ng kanilang ngalang-ngalang. So ito ang mga false gods na mga hidden. Pero ang talata na binasa natin, na ang Panginoon ang siyang tunay na Diyos at siyang buhay na Diyos. Amen. Praise God. Kaya ang tanong ng mga hidden sa mga Hudyo, nasaan ang inyong Diyos? Ang sabi ng mga Hudyo, ang aming Diyos ay nasa mga langit at Kanya gagawin kung ano ang Kanyang naisip. Our God is in the heavens. He hath done whatever He hath pleased. Amen. At ang Diyos ng mga Hudyo na ating pinaglilingkuran, ang siya pa rin Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Siya ang tunay na Diyos at siya ang buhay na Diyos, mga kapatid. Amen. At sa bawat pagdako natin sa kanyang banal na presensya, sa ating mga pagsamba at pagpupuri, ay naramdaman natin na siya pa rin ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen. And that God, by His Spirit, dwells in our hearts. Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay nanahan sa ating mga puso. At ang Diyos na yan ay buhay, mga kapatid. Amen. Kung ating tatawagan ay tutugon. Praise God. Kung ating siyang tatawagan, siya ay nakikinig. At ang kanyang kamay ay hindi maiksi, na hindi na tayo kaya matutin. Amen. Ang Diyos pa rin ating pinagbiling pa ng sanidad that extended to us His protection and His divine provision. Sabi nila na pag tayo naniwala na may Diyos, tayo ay mangmang. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang mangmang ay nasasabi mula sa kanyang puso na walang Diyos. Amen. Tayo naniwala may Diyos na lumalang sa ating mga kapatid. He hath made us and not we ourselves. Tayo nilanan ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Amen. Ang ating buhay ay sa kanya, mula sa kanya tayo gumagalaw, kumikilos, humihinga at nagkakaroon ng buhay. Mas mangmang ang mga tao na naniwala na walang Diyos at ang kanyang paniwala na ang kalangitan at ang lupa, lahat ng mga bagay sa lupa na ito ay dumating lang sa ganang kanilang sarili. They just created themselves. Kumbaga, o kaya ang mga bagay na nasa ating kapaligiran ay dumating sa mga pamagitan isang malaking pagsabog o a great explosion. Mas mangmang ang naniwala na ang tao sa halip na siya nilalang ng Diyos, siya ay naniwala sa evolution na siya nagsimula sa pamagitan ng mga tadpoles sa tabing ilog o sa Bisaya, mga biti-biti, mga patid na naging palaka at naging bayawak, naging buhaya at naging kontraktor, mga patid. O naging gorilla at naging tao. Kung tayo naniwala na walang Diyos, mga kapatid, parang sinasabi lang natin na yung wall crack na yan ay basta lumabas na lang yan. Walang maker, walang designer. Yung pulpit ay
Sabi na kung bigla lang nandiyan yan, walang gumawa, walang nag-design. Pero kung tayo ay we only come here by evolution, or we are here because of chance or by accident, maaring mayroong mga nandito na magkahawig-hawig ang mukha. Amen. Pero tayo nilalang ng Diyos according to His great design. Amen. Ang sabi nga, ang bawat isa ay nilalang ng Diyos na unique in Himself, na walang katulad, walang maging katulad sa Kanya nung nakaraan, at walang maging katulad sa Kanya totally sa panginaharap. Amen. Human beings are no two persons are totally alike. Amen. We are unique with unique thumbprint, unique handwriting, unique pupil or iris sa ating mga mata. So, we believe in a great Creator, mga kapatid, na walang dalawang zebra na equally the same ang kanilang stripe pattern. Amen. We are here not by chance or accident, but ang sabi ni Harry David, I am powerfully and wonderfully made. Tayo nilalang ng Panginoon sa kahangang paraan. Praise the Lord. We have experienced the reality of God kung tayo ay nabuspos ng kanyang banal na Espiritu, ng tulad ayon sa hula ng Propetang Joel, Joel chapter 2 verse 28, that I will pour out my Spirit upon all flesh. Sa huling mga araw ay ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. At ang hula na ito ay unang naranasan ng mga apostoles at unang mga manampalataya na bearing around 120 believers doon sa upper room sa Jerusalem. At kung sila nagkakantipon, ang sabi ng mga kasulatan, na and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Kasi ang lahat ay nangapuspos ng banal na Espiritu at magsimula magsalita ng wika ayon sa pinasalita sa kanila ng Espiritu. Praise God. Ayon sa akin ng mga tao, ano nangyari sa mga tao nito? Sila ay puno ng bagong inumin. These men are full of new wine. Sabi niya Apostol Pedro, hindi mga lasing ang mga tao ito sapagkat it's only the third hour of the day. Pero ito yung sinabi ni Propetang Joel na sa huling mga araw, ibubuhos kong aking Espiritu sa lahat ng laman. Praise God, hallelujah. And we also experience the same. Praise God, sapagkat ang sabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verses 38 to 39, mga sisi kayo at mga pabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon Kristo sa kapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Amen. At ng Panginoon. Praise God. At Panginoon Diyos, sa pamagitan ng kayong Espiritu ay nanaan sa ating mga puso bilang ating Panginoon at Hari, as our Master and King. Tayo kanyang pagharian. Amen. At tayo ay ginawa ng Panginoon na siya ang hari natin at ang tahanan ng Diyos ay hindi inumin o pagkain, kundi katwiran, kagalakan at kapayapaan sa Espiritu Santo. Amen. Praise God. And this experience is not just a make-believe. Amen. But it is true and genuine. Tunay na totoong karanasan natin sa Panginoon. Praise God. Na tayo makaranas ng kapanganakan muli na nilagay ng Panginoon Medinas ang isang bagong puso. Inalis ng Panginoon ng pusong bato at nilagyan tayo ng pusong ayon sa laman at binigyan tayo ng bagong diwa at nilagay niya ang kanyang Espiritu sa loob natin. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng enablement o kakayanan na matupad natin ang kanyang mga kautusan at katulan. We'll be able to know the commandments and the judgment of God and be able to do them. Praise God. At nung ating naranasan ng kapanganak muli, tunay na tayo ay ginawa ng Panginoon ang mga bagong nilalang. Sa pagkatao na nasa kay Kristo, siya ay mag-isang bagong nilalang. Anumang bagay na silipas na narito ang lahat ng bagay, naging pawang mga bago.
Amen. Praise the Lord. God has made us new creature in Jesus Christ. Ang pagbabago natin ay hindi sa pamitan ng ating sariling sikap o kalakasan o kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat hindi natin kaya baguhin ang ating mga sarili. Man in his sinful nature cannot make himself better. Natulad sa isang leopard, he could not change his spot. Katulad ng isang Ethiopian, he could not change his skin. Ang sabi ng Panginoon, kayo rin na hindi kaya gumawa ng mabuti na biyasa sa paggawa ng masama. So we could not make ourselves better, mga kapatid. Pero ang Diyos ang siyang gumawa sa atin at ay kanyang ginawang mga bagong nilalang. Amen. Praise God. Ito ay isang lumang illustration, mga kapatid. Magaling pa ito kay Pastor Ruban. Ilang ulit ko na nagagamit na mayroon daw apo at lolo nag-usap. Masabi ng apo, Lolo, paano mo naiwasan ang pag-iinom? Sabi ng lolo, apo, determination lang yan at willpower. Sabi ng apo, Lo, ang pagsusugal, ano din anak, determination lang at willpower. Sabi ng apo, Lo, yung pambababae. Sabi ni lolo, power failure. Amen. To live for God, mga kapatid, na mamuhay na banal sa harapan ng Panginoon para sa ipagbigyan natin ng kaluguran ay hindi sa ating sariling kalakasan. Hindi lamang sa sarili nating determinasyon o ng ating willpower, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Praise God. We are here because of the grace of God. At sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, at the power of God never fails. Amen. Praise God. Ano mang mabuting nagawa natin sa ngayon dahil sa kanyang kapangyarihan. Praise God. God is able to keep us from falling. And God is able to present us blameless before His presence. Sa Philippians chapter 2 verse 13. Sabi ni Paul, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Amen. Ang Diyos ang ibigay sa atin ng kakayanan na pagkakami rin natin gawin ang sa Kanya ay makapagbibigay kaluguran at kakayanan. Not only the desire, but to do, to fulfill the purposes of God sa ating buhay, that we will be able to please Him. Amen. Sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos ang siya nating tulong. Amen. Praise God. Sabi ni King David, I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help coming from the Lord who made the heavens and the earth. Amen. Ang tumutulong sa atin na isang Diyos, mga kapatid, na hindi tutulog, hindi naidlip. He does not sleep nor slumber. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay at buhay. Amen. Hindi siya tulad sa mga Diyos-Diyosan na mga hidden na kailangan pagdalhin sa balikat, sa hindi makagalaw, hindi makakakilos. Tatawagan, hindi tumutugon, hindi nakikinig, hindi makagalaw ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa. Pero ang Diyos na ating pinagpilipuran, amen, is a God that is not made of wood or stone or silver or gold. He is not a God that is made out of men's hands, but He is the omniscient God, the omnipotent God, mga kapatid. God is a spirit, He fills the universe, and heaven is His throne, and earth is His footstool. Praise God. This is the true, the living God. Masabi natin na how great is the God we serve. Amen. Ang banal na kasulatan ay kapahayagan ng Diyos ng tungkol sa kanyang sarili. It's a revelation of God, revelation of God of Himself. Kung sino siya, ano ang kanyang kalikasan, ano ang kanyang plano, ang kanyang kalooban. Praise God. Our God is not simply an illusion. Hindi lamang siya katang-isip, mga kapatid, but He is real. At ang karanasan natin sa Panginoon ay tunay at totoo. Praise God. Our forgiveness ay totoo, mga kapatid. Ang kaligtasan natin natanggap ay totoo. Amen. Ang mga
katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin ay totoo. Praise God. Ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan ay totoo. Praise God. At ang Diyos sa lumang tipan na sinabi ni Prophet Jeremiah, He is the true God and the living God. Alam natin na siya rin Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise God sa ating kapanahunan. Now we know that the Son of God is come and have given us an understanding that we may know that is true. And we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Praise God. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Minsan sinabi ng Panginoon Jesus na, Abraham rejoice to see my day. Sabi ng mga Hudyo, paano mo masabi, nakita ni Abraham ang iyong kaarawan, wala ka pa lang 50 anyos. Pero sabi ng Panginoon Jesus, before Abraham was, I am. Praise God. Ang Diyos na, ang Panginoon Jesus ang siyang, the great I am, mga kapatid. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Praise God. Sinabi niya, I am the bread of life. I am the door. I am the light of the world. I am the good shepherd. And the good shepherd giving his life for the sheep. I am the true vine. I am the life and resurrection. Amen. The Lord Jesus Christ is the great I am of the Old Testament. Praise God. Sabing I am, He is the ever-living present. Siya ay, He is not confined to time. Mga kapatid, God is the same yesterday, today, and forever. Praise God. Ang Diyos natin pinaglingkuran ay sa makapangyarihang Diyos. Ang sabi ni Paul, but unto Him who is able to do exceedingly, abundantly above all, that we can ask or think. Praise God. Ang Diyos natin, pinaglingkuran natin na babanggit ay isang Diyos na mabuti, mga kapatid. And we experience the reality of God's goodness every day sa ating buhay. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Nahum chapter 1 verse 7, ang Diyos ay mabuti at kandungan sa kaarawan ng kagulumihanan at kilala ng Diyos at sa kanya kilala ng Diyos sa Kanya ay naglagak ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala. So we are not simply making up stories about how good God is. Amen. Alam ko na ang mga sa atin ay karanas ng God's divine protection and God's divine provision. About sa atin ay karanas na ng mga answered prayers sa ating mga buhay. Praise God has told us daily with His benefits. Praise God. Material ng mga bagay, but greater than all this material blessing is the great salvation that He has extended to us. Ang sabi ni Paul, ang sabi ni King David, once I was young, but now I am old, but I have never seen the righteous forsaken. Praise God. Sabi niya, I would have fainted unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Kung sana ako ay naglumpay-pay na, kung hindi ako naniwala na makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Amen. Praise God. God is the source of all our blessings. God is the source of all good and perfect gifts. Praise God. Kaya pag tayo dumadako sa presensya ng Diyos, we come to thank the Lord for His goodness. Praise God. Sabi in Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all of His benefits. Praise God. Grabe kalimutan ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay na siyang ipatawad sa ating mga pagsalansang. At siya yung nagpagaling sa ating mga karamdaman at siyang tumulong sa atin mula sa mga kindness and tender mercies. He crowned us with loving kindness and tender mercies. And He filled our mouth with good things, that our youth is renewed that as of an eagle. Praise God. Hallelujah. Praise God. Parang ibang tao ay tatawagin tayo mga siraulo. No? People may label us as crazy for believing that there is a God. Maaaring tayo pagtawanan, maaaring tayo hamakin, maaaring tayo kutsain, maaaring tayo ay may experience rejection and persecution.
for believing that there's a God, and for believing that we can have forgiveness of sins through believing in the offering of Jesus Christ on the cross. At paano tayo pagtawanan mga kapatid, naniwala na mayroong paghatol na darating, coming judgment for mankind, na mayroong langit na pupuntahan ng lahat ng mga matuwid, at mayroong ilagdagan na pupuntahan sa lahat ng mga hindi tumatalima sa Ebanghelyo. So we believe that there's heaven to gain and a hell to shun. Tayo ay kaputan ng lahat ng tao. Sabi na, you'll be hated by all men for my name's sake. Na tayo pagsalitaan ng iba't ibang mga kasamaan at kasinungalingan. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. They will speak all manner of evil against you falsely for my sake. Tayo kaputan dahil sa mga propeta noong unang panahon, they were also hated. At ang mga apostoles ay ganun din, katulad ni Apostol Pablo na he was considered as a filth of this world. At tulad ng ating Panginoon Jesus na siya rin ay, he was also rejected of men. Pero, nakatulad kay Noe, mga kapatid, kung siya gumawa ng daong, at he gave warning to the people of the coming judgment also Panginoon. But people simply mocked him and ridiculed him while he was building the ark. Amen. And then, the flood came and took them away. Pero tayo mga kapatid, kung paano tayo niwala sa pangako ng Panginoon ng biyayang kaligtasan. Amen. Ang ating pinaglikuran na Diyos na totoo at buhay, ang siya rin ating hari. Pag sabi natin is our everlasting King, meaning we ought to give Him our total obedience. Amen. Praise God. Sabi nga na pagsunod ng hindi kabuhan ay hindi tunay na pagsunod. Praise God. We will obey God simply 95% of His commandments. Amen. It's not obedience at all. Pero dating panahon na hatulan ng Panginoon ang sanlibutan sa kanyang kaalitan. Sabi ng mga kasulatan ng His wrath, the earth tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. Ang mga bansa ay hindi makakatayo, mga kapatid, sa kanyang kaputan. I think na share ko minsan ang sinabi doon sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. Sabi ng mga talata dito, mga kapatid, na simulan natin sa verse 4, despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth to repentance. Huwag nating hamakin ang kabutihan at ang pagpapahinuhod, pagtitiis ng Panginoon sa nalaman natin ang kay kabutihan na magatid sa atin tungo sa pagsisisi. But after the hardness and impenitent heart, treasures up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Na kung tayo ay patuloy na susuway sa mga kautusan ng Panginoon, tayo nag-iimpok, mga kapatid, ng kaalitan laban sa kapahihagan ng kaalitan ng Panginoon ng matuwid na paghukom ng Diyos. Who will render to every man according to his deeds. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Amen. Ang naghahanap ng
kaluwalhatian, kapurihan, at buhay na walang hanggan ay bibigay ng Panginoon ng eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey righteousness, indignation, and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, to the Jew first, and also to the Gentile. Sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, pero ang sinusunod ay ang mga bagay na di matuwid ay kapuutan at kaalitan. Praise God. Nawa, mga kapatid, hindi lamang tayo maniwala sa katunayan na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagbiyaya, at atin ding paniniwalaan na siya rin ang Diyos ng kaalitan at kaputan. Ang sabi ng mga kasulatan na siya darating na may nag-aalab na paghihanti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo, na sila ay paparusahan mula hanggang kapamakan, mula sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. But we believe that we are serving the true God and we are serving the living God. Amen. Buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. At siya ang tunay na Diyos at walang iba, mga kapatid. Siya ay kanapat-dapat at pagdalagan natin ng mananampalataya. Ang kanyang mga salita ay gawin natin pamantayan sa ating mga buhay. At ang salita ng Diyos ang siya lamang paraan na tayo muling may pagkasunod sa Panginoon at tayo magkaroon ng pag-asa ng muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Praise God. We thank the Lord for the privilege of having experienced the reality of God sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya minsan may nagtanong na ang Diyos naman na yung pinaglilingkuran ay patay. Sabi niya, siya ay buhay na Diyos. Kausap ko lang siya kanina umaga. Praise God. Amen. At siya ay buhay na Diyos sapagkat siya pa rin ang kikilos sa ating kaligtasan. Amen. And we worship God with all of our hearts. Amen. Praise God with all of our hearts and soul and strength. Amen. Praise God. God is still moving in our midst. Because God dwells in the presence of His people. Amen. Ano mga pangailangan natin, itulog natin sa Panginoon sa altar ng pananalangin. At siya ay buhay na nakikinig at buhay na tutulog. At buhay na gagawa sa atin, mga pag-even beyond what can over and above what we can ask or think. Praise God. Nung tayo man ay makarating doon sa tinatawag na parang impossibility sa ating buhay. Amen. There's nothing too hard for God. Nothing is too hard for the Lord because all things are possible with God to them who believe. Amen. Hindi ko na tayo lahat po tumayo. Praise God.